Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alayhi natawakkal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At bilang panghuli mga kapatid sa pananampalataya, nais ko muna sanang ipaalala sa inyo ang malapit na kahulugan ng mga nauna nating tinalakay mula sa mga uri ng tao na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upang magbalik tanaw sa ating isipan na ganito nga ang mga katangian na nagagawa nila, na kung saan sila ay kabilang sa mga pagbabawalang makapasok ng paraiso maliban kung sila ay nagsisi at nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na pagsisisi nito. Ang una ay ang dayot mga kapatid sa pananampalataya, na kung saan ito ay lalaki na pabaya sa kahit sino mang parte ng kanyang pamilya. Nagpapabaya sa kung anong bagay na may kaugnayan sa kahalayan at kalaswaan na alam naman niyang hindi nararapat at ikinagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit patuloy pa rin siya sa kapabayaan dito at hindi niya pinipigilan ang sino man sa kanyang pamilya sa paggawa nito. Gayon din mga kapatid sa pananampalataya, ang dayot ay isang uri ng lalaki na pabaya sa asawa. Halimbawa, hindi niya sinusuway ang kanyang asawang babae sa pagpapakita ng aura. Hindi niya sinusuway na sabihan man lang na maghijab paglalabas. Huwag ipakita ang kanyang muka. Huwag ipakita ang kanyang mga aura, yung kung ano yung pinatatago ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi maging fitna sa mga kalalakihan. Halimbawa din kapatid sa pananampalataya, hindi niya sinusuway ang kanyang asawang babae sa pagpapakita ng aura at hindi niya sinusuway ang kanyang babae sa pakikipag-usap sa sino mang lalaki at hinahayaan lamang na malulong sa social media ang asawa sa dahilang wala siyang pakialam dito. Wa iyadu billah. Ang ikalawa naman mga kapatid sa pananampalataya ay ang mukannata, na kung saan ito yung uri ng babae na gumagaya sa kilos, galaw at pananamit ng isang lalaki. Sa makatuwid, mas kilala itong tawagin sa atin bilang tomboy. Kabilang din po dito ang bakla o yaong lalaki na pilit na nagpapakababae. At ang panghuli naman po mga kapatid sa pananampalataya ay ang tinatawag na mudmin al-khamar o taong gumon sa alak. Taong halos alak na ang nagiging buhay niya, suga pa na siya sa alak, manlalasing. Kaya naman mudminul khamar huwalladhi la yastati al-ikhla an shurb al-khamar wa yatamadda fihi. Sinabi dito kapatid sa pananampalataya, ang mudmil al-khamar ay isang taong lulong sa alak at hindi tumitigil sa pag-inom nito kahit na ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, isang lalaking umiinom ng alak at hindi na kayang kontrolin ang kanyang sarili. Isang taong hindi na kayang magdasal o gawin ang kanyang tungkulin bilang Muslim dahil sa labis na pagkalulong sa inumin. Yan kapatid sa pananampalataya. Kaya naman ang tatlong taong ito kapatid sa pananampalataya, ang dayot, ang mukannata at ang mudmin al-khamar, ay hindi papasok sa paraiso maliban kung sila ay tapat na magsisi. Ito ay dahil sa kanilang kasalanan na nagpapakita ng kawalan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at kawalan ng respeto sa batas ng Islam. Ilayo nawa tayo mga kapatid sa pananampalataya sa mga ganitong uri ng katangian ng tao. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mananampalataya, katotohanan, ang alak, pagsusugal, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paghuhula ay marurumit mga gawain mula kay Shaytan. Kaya't iwasan ninyo ito upang kayo ay magtagumpay. Diba kapatid sa pananampalataya? Yan ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kahit ano pang dahilan para suwayin natin siya.
Alhamdulillah, ganyan kabuti sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, kapatid, sa pananampalataya ay taasang nag-uutos na iwasan ang alak dahil ito ay nagmumula kay syaitan. Ang isang mudmin al-khamar ay lumalabag sa utos na ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-inom at pagiging adik sa alak. Ikalawa, kapatid, sa pananampalataya, ang alak ay sanhi ng kaguluhan at pagkawala ng sariling pag-iisip. Gaya na lamang ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakumul adawata wa al-baghda'ah fi al-khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah fa hal antum muntahun. Sinabi ng Allah, nais lamang ni syaitan na magdulot ng alitan at puot sa pagitan ninyo sa pamamagitan ng alak at pagsusugal at hadlangan kayo sa pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagdarasal. Kaya hindi ba kayo titigil? Pinaalalahanan na tayo ng Allah, kapatid, sa pananampalataya. Dahil kung ang mga tao, kapatid, sa pananampalataya ay hindi tumigil sa mga ganitong uri ng gawain, kung meron man sa mga kamusliman, katotohanan mapapabayaan nila ang pagsamba nila sa Allah, na kung saan ang pagsamba na ito ay maaaring magsalba sa kanila sa araw ng paghuhukom. Kaso kung sila ay nalulong na sa mga ganitong uri ng gawain, katotohanan hindi nila magagawa hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. Paano kung datnan na lamang sila sa ganitong sitwasyon? Kaya naman ang alak ay isang paraan ni syaitan, kapatid, sa pananampalataya upang ilayo ang tao sa pag-aalaala sa Allah at sa pagdarasal. Ang isang mudmin al-khamar ay nawawalan ng kontrol sa kanyang sarili at nalalayo sa landas ng Islam. Ang ikatlo, kapatid, sa pananampalataya, ang alak ay may mabigat na kaparusahan dahil yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ithnuhuma akhbaru min naf'ihima, at sila na nalululong sa kasalanan at kahalayan ay makatatanggap ng matinding parusa. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iligtas nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalataya. Bagaman may mga nagsasabing may benepisyo ang alak, dahil yan ang sabi sa ibang mga sikta o sa ibang mga relihiyon, may benepisyo kuno ang alak, nakakatulong kuno ang alak, nakakaganda daw ng takbo ng sirkulasyon sa katawan ng alak. Subalit sinabi ng Allah na ang kasalanan nito ay higit na mas malaki kaysa sa anumang pakinabang nito sa ating katawan. Dahil hindi naman tayo o hindi naman tao ang nakakaalam, kapatid, sa pananampalataya, na kung ano yung mas higit na makabubuti sa atin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang taong patuloy na umiinom, kapatid, ay nagdadala ng kapahamakan sa kanyang sarili at sa iba pa. Ikalawang halimbawa, kapatid, sa pananampalataya, ang lahat ng uri ng alak ay haram. Yan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskiran kamrun wa kullu kamrin haram. Ang lahat ng nakalalasing ay alak at lahat ng alak ay haram. Hindi mahalaga, kapatid, sa pananampalataya kung kaunti o marami ang nainom mo. Lahat ng nakalalasing ay pinagbabawal sa Islam. Ayon sa Quran at Hadith, mga kapatid, sa pananampalataya, ang mudmin al-khamar ay isang taong nasa malaking kapahamakan, o adik sa alak ay isang taong nasa malaking kapahamakan. Dahil sa kanyang pagsuway sa alak, ang alak ay dahilan ng kasamaan, hidwaan at pagkawala ng pananampalataya. Kaya't iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta na ganap itong iwasan. Kaya't ano ang dapat nating gawin, kapatid, sa pananampalataya kung meron tayong kapatid na mudmin al-khamar? Maaari natin siyang payuhan. Ipaliwanag natin sa kanya kung ano yung nilalaman o kung ano yung nasa loob nito, kung ano yung katotohanan mula rito sa sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parating natin sa kanya. Gayon din, sabihin natin na siya ay magbago. Taos puso siyang magbalik loob sa Allah. Iwasan ng lahat ng lugar o tao na maaaring mag-udyok sa kanya na uminom muli. Yan ang maaari nating ipayo, kapatid, sa pananampalataya. Hanggat maaari, kung kaya mo naman, ay lagi mo siyang alalayan.
Nang sa ganon ay makagawa tayo parehas ng kabutihan sa kapwa natin. أبدا لن Dahil yun naman ang sinabi, patuloy lang siyang gumawa ng kabutihan upang mapalapit muli siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله.